Pero eto na nga, nagpakita na ang mamaw na emperor fish. Grabe. Putol pa na ako. Putol pa na. Oo, lastik. Mula sa kailaliman ng dagat, umahon na ang biyayang ipagkakaloob sa akin ngayong gabi. Grabe, ang laki. Welcome back sa panibagong adventure ng ating pantutusok. Yan, umabot pa ng kaunti sa liwanag. Nandito na tayo sa ating spot. Ang kasama natin pagdadive, si John, si Ivan, at syempre, ang malupit mantusok. Harap! Anak-anak. Si Prince. Ano yan? Di na nagpapahinga. Araw-gabi yan. At dahil medyo madilim na, magre-ready na tayo ng gamit sa pagdadive. At habang nagre-ready kami mga katusok ay napagplanuhan na namin na pagkatapos naming mantusok ay mag-iihaw kami ng malalapad na isda. Ayan, lahat ng kasama natin mga naka-wetsuit din. Pagkatapos yung hinahanap ko pala na sangkala na ito ayo. Napakaganda ng panahon ngayon, pero bago tayo pumalaot, double check muna sa ating gagamitin. Dapat kasi dito pa lang sa tabi, ma-check na nating mabuti kung walang problema yung ating mga kagamitan. Yung tatlo nating kasama, nauna na. Lilinisin ko lang itong aking diving mask para hindi siya nagpapag. Ayan, okay na, malinis na. Toothpaste yung ginagamit ko na panglinis. Let's go! Ito nga palang gamit kong diving flashlight ay may 5 modes. Kaya nai-adjust ko siya depende sa gusto kong liwanag at sa pangangailangan. Ayan, kitang kita ang napakalapad at napakagandang corals. Hindi pa tayo nakakalayo. Nakakita tayo ng napakalaking pawikan. Naghahanap daw yan ng kanyang maiitlogan kasi sa sobrang laki niya parang malapit na siyang mangitlog. At pagdating natin doon sa may pangantuhan, eto na, nakahuli na yung ating kasama. Grabe, ang laki nung nahuli niya pero hindi niya nahila agad kasi sumabit dun sa bato kaya nag-double shot yung ating isang kasama. Yan, para madali nilang makuha. Napaka-importante sa pagdadive na meron kang kabady. Kapag ganyan mga sitwasyon ay nakakawala minsan yung isda kaya kapag meron kang kabady, may second shot, mahuhuli kahit malaki yung isda. Ang saya nung kasama namin. Ang laki ba naman nitong Big Eye Emperor na nahuli niya? Siguro may 1 kilo na yan. Baluktot ko para boy. At sa laki ng isda na nahuli niya pagkatapos ay sumangat pa dun sa bato, medyo nabaluktot yung tunod ng kanyang pana. Big Eye Emperor. 1 kilo yun. May nagpakita rin naman sa akin na emperor. Ayan o. Oh, nahuli natin. Hindi nga lang kalaki yan. Siguro mga 100 grams. Pero pang ulam na rin yan. Eto sana ang malaki. Kaya lang, dapat eksperto ka sa paglilinis niyan kasi may part sa loob niya na nakakalason. Hindi ako eksperto kaya hindi ko hinuhuli yan. Butete nga pala ang tawag dyan. Isilip natin itong mga kuweba, mga kantuhan kasi dyan nagpupwesto yung mga malalaking isda. Katulad nung nahuli nung ating mga kasama. Eto na, may nagpakita ng malaking puyo o ilak. Pero medyo mailap at sa galawan ng isdang ito, parang ayaw magpaulam. Ayun, lumayo na. Hindi na natin nahabol yan. Medyo delikado na. Bukod sa kinakapos na ako ng hininga ay talagang nagpakalayo-layo na. Eto na lang, medyo mabait, nakatigil lang. Etong nahuli natin ay isang Big Eye Emperor kagaya nung malaking nahuli nung kasama natin. Pero ito, nasa siguro kulang mga 200 grams lang ito. Meron pa sanang kasamahan pero tumago na, pumunta na doon sa malayo. Medyo malalim din itong sinisid natin. At dahil sa naglo-low tide o humihibas sa panahon ngayon, ay nasa malalim talaga ang pwesto ng isda kaya eto, bumalik tayo dito sa pangantuhan. At dito yung mga gilid at mga butas ng bato ay tinitingnan nating mabuti baka may malaking isda na nakatigil. Dito nga sa ibabaw ng malaking bato, ayan, may nagpakitang porcupine o kung tawagin namin ay buktit. Yan ang kinakain na wala kang nang tatanggaling nakakalason maliban sa lamang loob niya. Pero yung maraming tinik niya, yan, pagtsatsagaan mong tanggalin yan isa-isa. Pero napakasarap naman yan. Jackpot! Jackpot sa tinik.
Eto ulit, may nagpakita na naman sa ating Big Eye Emperor. Pero ito yung naging pagkakamali ko. Akala ko naka-turn off yung camera. Kaya nung pindutin ko siya para i-turn on, yun naman yung pagkakataong na-turn off siya. Kaya yung actual na pagpana, hindi ko nakuhaan. At dito nga ay muli akong bumalik sa mga gilid at pangantuhan ng malalaking bato. Sinuyod at binaybay ko yung mga gilid na yan hanggang sa makarating ako sa part na mayroong kuweba. At sa loob nun, nakakita ako ng dalawang malaking puyo o ilak. Pero delikado na nakapasok na ang kalahati ng aking katawan. At dahil kakapusin ako, nagbakasakali na lang ako natatamaan kahit malayo. Pero bitin ang aking pana. Okay lang yon, ang mahalaga, nakalabas ako ng buhay at ligtas dun sa kuweba. Dahil ayun na nga, sumabit na yung aking pana. Buti na lang, hindi ako ang sumabit. Kung hindi, napakadelikado nun. Pero alam nyo bang paglipas ng ilang minuto, nahuli yan ng kasama ko. Ano ba yan? Ayos! Lumabas! Layo pala ng butas yan. At hindi lang yan maglipas ng may kalahating oras. Eto, nakahuli ulit sila ng mas malaki. Grabe, nasa 5 kiluhin ito. At pinagtulungan ulit ng dalawa kong kasama dahil hindi kinaya ng isang pana lamang. Ito yung pana ko. Ito lang pana. Oo. Lastik. Yan nga pala ang tinatawag na Buffalo Emperor. Tinatawag ng marami nakatambak. Ang iba naman tawag nila ay batilya o karaniwan ang tawag ay bukawin o bagangan. Matid! Pero ito ang karaniwang tawag dito ay pusit o squid. Dito naman sa Marinduque, tinatawag yan na panos. Nakatakas pa pala yun sa'yo. May nagpakita rin sa akin na lobster. Medyo maliit pa kaya hindi ko na tinusok o pinana. Dinakot ko sana pero nakawala. Eto, tinusok ko na pero hindi ko kinalapit yung trigger kasi pwede naman siyang tusukin lang at nakasandal. Pagkatapos ayan, ang maganda ng may guantes ay pwede kang dumampot ng isda kahit matinik. At eto na nga, mula sa kailaliman ng dagat, umahon na ang biyayang ipagkakaloob sa akin ngayong gabi. Grabe, ang laki. Ayos, tinamaan ng maganda. Lumampas naman yung sima nung aking pana pero hindi siya napuruhan. At dahil sigurado ako na hindi na makakawala yan, umibabaw na ako para makahinga. At mula dito sa ibabaw, hinila ko na lang ang lubid para makuha itong malaking puyo o ilak na natusok natin. Grabe, ang laki. Kulang-kulang 2 kiluhin siguro yan. Uyo! Nakabiyayaan na tayo ng puyo. Laki! At dahil nakahuli na nga tayo ng malaki, ay excited na lumapit yung ating mga kasama para makita yung malaking nahuli kong puyo o ilak. Pagbalik ulit sa ilalim ng dagat, eto, nabiyayaan ulit tayo. Siguro ay mababa sa 200 grams. Pang-ulam na rin yan. Pero eto na nga, nagpakita na ang mamaw na emperor fish. Grabe, napakalaki nito. Dahan-dahan siyang lumalangoy pero nung malapit na ako, medyo bumilis na siya ng paglangoy. Buti na lang, tinamaan pa rin ng maganda. Pero dahil nga ang laki niya, agad niyang nadala yung aking pana kaya binitawan ko na kaagad. Ayun, grabe, ang layo kaagad ng napuntahan ng isda. Tinawag ko yung kasama natin para mas second shot niya dahil malapit lang siya sa akin. Tapos yung pana ko na aking nabitawan, hinanap ko kaagad kasi medyo mahal din yan. Nang makuha ko na yan, pinuntahan ko na yung isda na napaana natin at na second shot naman nung kasama natin. At dahil sa laki nung isda, alam niyo ba kung anong nangyari dun sa pana nung aking kasama? Nabakilo o nakilo lang naman yung tunod o stainless nung kanyang pana dahil sa laki at lakas niyang isda na yan. Isa nga pala itong long-nosed emperor pero tinatawag ng iba na bukawin. Karaniwan, ang tawag ng iba ay dugso. Grabe, napakalaki nito. Jackpot! Grabe! Tama? Hanap ko nga rin.
malaki doon sa nauna. Grabe. Ayan, nakaahon na kami. Tingnan natin yung mga nahuli ng aking mga kasama. Wow! Jackpot! Oh, huli na kasama natin, si Prince. Oh, laki. Ay, ano? Tinday, oh. Jackpot, oh. Hawak na naman ng malaking huli. Hindi la. May ilang kilo to? 5? Maari. May ayo. Marami mukha. Ayan, oh, Si Prince. Hala, bakit may anak? May anak. Ito naman kay katusok dyan. Ay, malaki din. Grabe, oh. Long nose emperor. Wow, jackpot din yung isa natin kasama. Mga 4 na kilong long nose emperor. Sana oil. Sana oil. Ito yung huli na biniyaya sa atin ngayong gabi. Hirap patakin. Mahirap patakin. Ba talaga? New record. New record. Ah, Wow. isang malaking puyo. Tsaka, Yan! long nose. Long nose. Emperor. Suwabe. Oh! Hirap na hirap. Ayos. Ay, ikot natin yung... Yun! Mag-iihaw muna tayo ng isda para makakain muna ng hapunan. Ito nga pala sa amin sa probinsya, kapag nag-iihaw kami, karaniwang gamit namin ay bunot ng niyog. Ito yung mga isda na masarap ihawin, oh. Ito yung ilak o puyo, napakasarap na pag-ihaw nito. Yan, 2 puyo yung ating iihawin, tsaka isang malapad na samaral. Tapos itong mga pulahan, yan, ang tawag nito sa amin sa Quezon ay siga. Ano ang tawag sa Marinduque? Oh, siga din. Ito, alam ko, ito yung sigang laot, ano? Siga din ito, eh. Ito yung mga siga sa laot. Tapos mayroon tayong isang 51. Yan, sarap mangihaw, 51. Yan, ito lahat ang ihawin natin. Hindi pa naman naluto yung kainiyo. Yan, may uwi sa mesa. Dapat pala yung mas malaki pang parin yan. Lamig tinitiis ng katawan. Basta't may ngiti silang naghihintay Nalalaki sa natin. Pamilya. Ito masarap dito. Yung pagkatapos mamana, mag-iihawan kang halin. sa bawat hinga may Wow! Wow, sarap. Ito na. Sarap naman. Pwede nang tikman. Dito sa may butas lang. buhay ng mangingisda. Oh, grabe. Tara. Go. Kaya mo... Yun. Ayos. Ay, thank you. Marami. Yan, kain muna tayo mga katusok. Para pag-uwi ng bahay, busog na. Kain tayo. Nakakatusok ko. Lagyan na asin. Friends. Bidugluran na po. Oh, kanin. Marami to. Sarap. Kain po, kain. Ah, taba niyan. Takurot daw. Thank you. Kain. Sarap. Una subo. Sarap. Sarap talaga magkamay sa tabing dagat. Tapos sariwang isda ang ulam, oh. Ayan, binabalta na po ang samaral. Sarap. Dreams Adventure. Lampas ko sa ano. Mangingisdang Pilipino. Ito na lang po natin.
Masarap itong ulong ito. Ano may ending? Sayang. Oh. Oh. Hindi po pwedeng hindi Oo. ubusin ito. Parang mga pusa. Oh, ay sos, timbun yan. Ay, talaga pag hindi naman nagsantabaan kayo, lalo na si Idol, oh. Ay, nahimay pa yung ulo ng Samaral, oh. Ay, andyan ang masarap niya. Yung malasa yan. Bago pa mag-umaga, gising na sa dalampasigan. Bitbit ang banap, pangarap at dalangin sa makapangyarihan. Lamig ng tubig, hirap ng hangin. Ngunit tuloy lang para sa pamilyang Ayan, good morning mga katusok. Ilalagay na natin sa rep yung huli natin kung kasya. Eto na yung huli natin. Ang laki. Wow. Grabe. New record. Ito ang pinakamalaking isda na nahuli natin mula nung tayo nag-vlog. Eto, titimbangin natin mamaya kung ilang kilo. Laki oh. Kikiluhin natin itong pinakamalaking nahuli natin. Yung ibang mga hindi naman medyo malaki, hindi natin isasama. Ito na lang. Limang kilo at kalahati. Grabe ang laki. Ayos, jackpot. katusok. Sa bawat hinga may buhay na isusugal. Para sa anak, asawa at magulang. Buhay ng mangingisda, tunay na katapangan. Marami nang pumanaw, nalunod sa laban. Ngunit ang alaala nila di kailanman malilimutan. Para sa kanila, tuloy ang laban. Buhay ng mangingisda, marangal kung lumaban. Etong kalahati ng ulo, ilalagay muna natin sa freezer. Saktong-sakto sa lagay, di ba? Ito yung ulamin namin ngayong araw. Ganda ng lagayan. Sa bawat lusong may tapang at panalangin. Buhay ng mangingisda, tunay na katapangan. Ang Gina mo to? Ay, hindi nga yan yun. Teka mo yan? Oo. Lahat naman ang bagay may pakita. Tunay na katapangan. Dreams Adventure. Para sa bawat mangingisdang Pilipino. Katusok hanggang dulo. Kain tayo mga katusok. Ito yung sinabawang ulo ng isda. Grabe, napakasarap. Ayan oh.